Magandang araw sa ating lahat. Muli naman nagbabalik yung lingkod, Ronde News TV. Itong balita ngayon, viral, trending at usap-usapan sa mundo ng social media. Mas uminit pa ang bangayan ng dalawa. Itong si Attorney Harry Roque at itong si Congressman Is Barbers, mga kababayan. Si Attorney Harry Roque nga may babala ito kay Congressman Is Barbers, huwag daw idawit yung kanyang pamilya. Baka naman babalikan daw siya ni Attorney Harry Roque at idawit naman yung pamilya nitong si Congressman Is Barbers. Kung ano man yung idadawit ni Attorney Harry Roque sa pamilya nitong si Congressman Is Barbers, wala tayo pong alam dyan, mga kababayan. Samantala itong target naman daw ng pag-iimbestiga ng illegal na pugo, ibinuking nga din ni Attorney Harry Roque na wala daw ibang target kung hindi itong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Idadawit daw talaga ito, pababagsakin daw talaga itong pamilyang Duterte para nga pagdating ng 2028 election ay hihina na ang persa nitong si BP Sara, mga kababayan. Kaya kaliwat ka ng paninira, kaliwat ka ng aligasyon, investigasyon, tapos pagdating sa bandang huli, ang lalabas na masama, mga kababayan, itong pamilyang Duterte. Kailan nyo bahalang umusga? Alam ko na may kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong opinion. At ito na, huwag na nating patagalin ito. Pakinggan natin itong si Attorney Harry Roque. Atin na susunod yung Tuesday, Thursday at Sunday. Dahil ang sabi ng kapulisan, binabantayan daw nila ang ating mga broadcast. So anyway, wala naman po tayong krimen na ginawa. Wala po tayong linabag na batas. Ang naghahunting po sa atin ay ang Kongreso. Bahala na kayo maghusga kung makatarungan ba ang investigasyon na ginagawa ng Kongreso. Pero nakikita nyo naman sa kada hearing nila kung anong ginagawa nila kay Vice President at sa lahat ng mga resource persons. The thing speaks for itself. Res ipsa loquitur. So sana naintindihan ninyo kung bakit ang aking posisyon ngayon, dadaling ko sa husgado yan at sa Lunes po isasampa na yung aking petisyon at hahayaan natin ang Korte Suprema magdesisyon. Bilang isang alagad ng batas, officer of the court, susunod po tayo kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema. Pero ngayong araw, pag-usapan po natin ang tatlong bagay. Si Ace Barbers, si VP Sara, at ang Maisog Rally ngayong hapon. Ace Barbers, nagpa-interview po siya. At ang mga sinabi niya, ay yung misis ko daw, incorporator sa Lucky South, unang-una. Pangalawa, dami daw ebidensya na ako ay talagang dawit sa Lucky South. At pangatlo, syempre, ang sinabi niya na yung misis ko ay pumunta sa Singapore para tumakas. Well, Ace, alam mo, nagugulat ako dahil nung kami na may magkasama sa Kongreso, wala kami masamang tinapay niyan. At nagugulat na lang ako na talagang ibang mga sinasabi niya ngayon. Naintindihan ko naman yan. Utos yan ng speaker na talagang gisahin si Harry Roque dahil pinagbibintangan nga tayo sa maraming bagay. Yung pulveronic video at saka yung picture kung saan lumalabas kung sino ang king and queen ng Pogo. Pero ganun pa man, uulitin ko po kung sa akin ang galing yan, paano naman sa akin makakarating yan? Tanging mga napakalapit lang kay Presidente, merong ganyang access para makunan siya habang sumisinghot ng pulveronic. Pero in any case, ano ba mga sinabi ni Ace Barbers? Aba, unang-una, sinabi niya na yung misis ko na si Myla ay incorporator daw ng Lucky South. Sus Mariosip naman, Ace. Ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Sana patas lang tayo, dahil paano pa na maniniwala ang mga tao sa mga investigasyon ng Kongreso kung puro kasinungalingan ang sasabihin ng mga kongresista. Ilang beses na po yan na isinwalat kung sino ang mga incorporators ng Lucky South. Hindi po dyan kasama ang aking may bahay. Ang aking conclusion ngayon, talaga nagkakalat na lang sila ng kasinungalingan dahil naniniwala sila kung paulit-ulit nila ikakalat yung kasinungalingan, baka maniwala ang taong bayan. Pero mabuti na lang po, televised lahat ng hearing ng Quad. Nakikita nyo kung paano sila maging mapang-api sa mga witnesses at paano nila abusuhan ng kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga. Pero malinaw po doon, walang kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Ang tanging involvement ng misis ko doon sa aming pamilyang korporasyon na nagmamay-ari ng bahay sa Baguio. Pangalawa, meron nga pong nahuling puganting Chino doon. Pero wala po siyang kinalaman sa Pogo. Napakita naman po, na i-publish naman po yung red alert ng
Interpol. Wanted po yung Chino na yon para sa financial crimes sa China. Hindi po dahil sa Pogo. Wala pong kahit anong ebidensya na yung taong yon ay may kinalaman sa Pogo. Ay, naku po. Ewan ko ba kung bakit nakukuha nila magsinungaling sa mga bagay-bagay na ito, samantalang sinasa publiko naman ang mga hearings. At pangatlo, ang sabi niya, napakadami daw ebidensya na nagdadawit sa akin sa Lucky South. Naku, ace naman. Ang tanging ebidensya mo ay yung sinamahan ko, si Cassie Ong, na hanggang ngayon naman, naninindigan siya na siya ay Whirlwind Corporation. Yung nagpapaupa lang sa Lucky South. At na malinaw naman na sinamahan ko siya para magkaroon ng rescheduling of payment. Walang kinalaman sa lisensya. Ang hirap, pag paulit-ulit na sinabing kasinungalingan, pati sila naniniwala na sa kasinungalingan. Bakit sila nagsisinungaling? Kasi talagang hindi nila ako madiin. Bakit nila ako madidiin? Wala po talaga akong kinalaman sa mga Pogo. At ang nakakaabala, nakakuha ko ng reports na yung ilang mga resource persons, pinipilit ngayon ng mga kongresista na, alam niyo ba kung sino gusto nilang idawit sa Lucky South? Walang iba kundi si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano namang kinalaman ni Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan sa mga yan? Talaga namang hindi niya nakitang anino ng Lucky South. Gaya ko po, na ni minsan hindi ko nakitang anino ng mga tao sa likod ng Lucky South. Kaya nga maski sinasabi ng iba na sabihin na nating naging abogado ka ng Lucky South, ano ngayon? Trabaho ng abogado yan. Ang katotohanan, bakit ko naman sasabihin naging kliyente ko yan kung hindi naman naging kliyente, di ba po? Bakit nga ako papayag na sabihin nila ako legal counsel? Ni isang 5 duling, di naman sila nagbabayad. Diba? Magbayad naman sila kung sila ay magiging kliyente ko. Dahil ako po, 34 years nagpa-practice, halos lahat ng kaso ko pro bono. Pero kapag pro bono, walang bayad, meron naman pong kinalaman sa karapatang pantao. So kung ikaw ay, ang kaso mo ay wala namang kinalaman sa karapatang pantao, magbabayad at magbabayad ka talaga sa akin. Bakit hindi? Ako naman ay professional. So sana po, dito lang po tayo sa katotohanan. Well, ang sabi din ni Ace Barbers, tumatakas daw ang misis ko. Hindi po. Nagpunta po siya sa Singapore para po sa kanyang health condition. Punta po siya sa isang hospital at meron pong record yan. At sana itigil na itong pagsisinungaling. Ang hindi ko maintindihan, bakit pati ang misis ko, dinadawit nila? Ako lang naman talagang in-order ni speaker na dapat pulbusin dahil nga ako'y sinisisi dun sa pulbronic video at saka dun sa larawan ng mga Pogo King and Queen. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ng mga kapamilya dahil pag ako, dinawit ko mga kapamilya nyo, malalaman nyo kung gano'ng kasakit na madawit ang mga mahal sa buhay na wala naman dapat kinalaman sa bangayan sa politika. Alam nyo, politika, panandalian lang yan. So lilipas din yan. Bilog ang mundo, minsan nasa ibaba, minsan nasa ibabaw. Pero I can assure you po, no, na hindi kayo mananatili sa ibabaw ng mahabang panahon. Iwanan na natin yan sa Ace Barbers na yan, no? Abay, pag-usapan naman natin yung paghaharap ni VP Sara doon sa Committee on Good Government. Ang sinabi niya, you may skin me alive, throw my ashes to the wind, pero hindi siya titigil na manilbihan sa taong bayan. Yan ang politiko. May tapang at merong pagmamahal sa bayan. Alam mo, sa totoo lang, pwede maglaro si VP Sara dahil politiko naman siya. Pwede siya mambigay ng mga pangako na pwede naman niyang baliin dahil sa larangan ng politika, talaga namang ordinaryo yan na mangangako. O sige na, wag mo na akong ipitin. Ito gagawin ko para sa'yo. Pero walang ganun si VP Sara. Walang kompromiso na ginawa. Hinarap niya. Gilitan niyo ako kung gusto niyo, pero hindi ako magpapasupil sa paninilbihan sa bayan. Nasisisi niyo ba ako kung bakit talaga namang ang kinikilala kong leader ngayon ay si VP Sara? Hindi ako nagkamali, VP Sara. At bagamat ang ating alyansa ay dahilan kung bakit ako ngayon ay iniipit ng mga tambaluslos, hindi po ako nagsisisi. Dahil sa tingin ko, ang kinakailangang leader ng Pilipinas ay gaya mo. Merong tapang at nagpapakatotoo. Tama na yung kaplastikan. Kita nyo naman si VP Sara, parang amarin niya, walang kaplastik-plastik. She says what she means and means what she says. No? At bahala na kayo kung ayaw sa gusto nyo. Pero sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit napapamahal ang mga Duterte. Kasi nga, kakaiba sa isang politiko na nagpapakatotoo. At sana po, marami pang mga leader ang lumabas sa ating bansa na gaya ninyo. Dahil kapag nagpakatotoo, yun nga po, lalabas din dyan yung integridad ng pagkatao.
At kapag ang isang tao ay nagpapakatotoo, ayan, mahirap po yan magnakaw dahil mahirap niyang itanggi ang kanyang pagnanakaw. Kaya naman po, kahit ano pang sabihin ninyo, sa pamilyang Duterte, wala naman pong pwedeng magbato na sila'y kurakot. Siyempre, may mga kaso yung ilang mga tao nila, pero wala po talaga makapagdadawit sa mag-ama sa kahit anong issue ng korupsyon. Kaya nga po itong 125 confidential pa na palagi nilang ginigate kay BP Sara, hindi po yan lilipad. Bakit? Una-una, hindi naman ang galing sa kanya yung pera na yun. Galing yan sa contingency fund na ang presidente nagbigay. Pangalawa, kaya nga ang tawag ay confidential fund. Hindi po pwedeng isiwalat kung saan yan. At pangatlo, naniniwala po ako doon sa sinasabi ni BP Sara na hindi po yan kinurakot. Talagang yan po ay ginamit doon sa mga kadahilanan kung bakit merong confidential funds. Kaya lang kung ano yun, national security po yan. Tsaka napakaliit po niya. Kung ikukumpira nyo ngayon sa halos 3 bilyon na confidential fund ay binigay sa presidente. Bakit bilyon-bilyon ang binibigay sa presidente ni ayaw bigyan ng isang kusing ang vice president? Sagutin nyo. Sila yung dalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan. Kung merong kadahilanan para bigyan ng confidential fund ng presidente, siguro naman meron ding dahilan para bigyan miski kaunti ang vice president. Pero hindi na nga po siya nagreklamo. Wala na. Tapos na nga po yan. Yan ay nangyari ng 2022. Pero hanggang ngayon, ayaw bitawan. Kasi nga po, wala nang ibang issue na mailabas laban kay Inday Sara. You cannot put a good person down full stop. Yun ang itong si BP Sara ay talagang target din talaga ito na pabagsakin itong mga tauhan ni Tambi. Dahil nga ito yung matunog na magkatunggali mga kababayan. Kasi nga itong si Tambi, ayan yung pambato ng administrasyon sa darating na malayo pa nga yan 2028 presidential election, malayo pa, pero pag gumulong naman yung araw, napakabilis mga kababayan. Kaya ito, naghanda na itong mga tao na ito, ayaw talaga na nilang bumaba dyan sa pwesto, gusto nilang mananatili. Kaya itong mga congressman na ito, kapit tuko itong mga itong sila Congressman Abante, itong sila Paduano, naku po, talagang itong sila si Kimbo na dating nakatricycle lang, tapos ngayon napakayaman na, ang gaganda ng mga bag nito, mga signature bag na yung mga gamit-gamit, na samantalang dati sa Baclaran lang namimili o sa Marikina, maraming paggawaan ng bag dyan, sapatos. Pero ngayon hindi na yata ito bumibili sa Marikina, bumibili yan si Kimbo siguro, nasa ibang bansa na yan. Kaya mga kababayan, itong mga ganitong klaseng mga official ng ating pamalaan, itong mga nailuklok natin dyan sa Kongreso, nailuklok ninyo dyan sa inyong mga distrito-distrito, sa sunod na eleksyon naman, dapat pumili naman kayo ng medyo matino-tino, yung hindi naglalabas ng dila, yung yung mga talagang may malasakit sa ating bayan, hindi yung mga ganitong klaseng mga tawag nito, mga namumuno sa ating bansa. Yun ang kayo nang bahalang umusga kung ito bang si Attorney Harry Roque ay dapat bang humarap ulit dito sa Kongreso para magpaliwanag nga kung ano ba yung talagang kinalaman niya sa pugo na yan dyan sa Lucky South 99 mga kababayan. Kaya nang bahalang umusga kung dapat ba itong si Attorney Harry Roque sagutin pa itong mga katanungan ng mga. Dito lang muna at bago tayo magtatapos ay magsishoutout na ako kay Ma'am Bergie Everalidius ng Apulilan, Bulacan. Magaling na daw si Ma'am Bergie Maraming salamat at magaling na si Ma'am Bergie. Kay Ma'am Susan 786 kay Ludsur Salimalit, kay Inisa Borvi. Ayun na lumabas yung ko Ba't wala na ako internet? Yun ang dito na lang muna. Once again, this is Rundi TV mo. Ingating lahat. God bless bawat isa.